Good day kayo sa video natin ngayon ay maggagawa tayo ng unboxing video ng isang running shoe. Ito yung sapatos na ipinadala sa akin ng Xtep. Kinontak nila ako at inalok nila ako kung gusto ko daw bang mag-test ng ilan doon sa mga sapatos nila. At syempre, nag-reply tayo ng yes dahil ang tagal din naman nating inintay na makapag-test tayo dito sa channel ng Xtep na brand na sapatos. Ito naman, pinadala na sa akin kung ano yung details kung ano yung maaari kong matanggap. Ito yung unang beses ko na makagamit na Xtep. Curious din ako kung ano ba yung experience gumamit ng Xtep na sapatos, kung ano ba yung sizing nito. Talagang totally bago ang Xtep para sa akin. Kaya ito, samahan nyo ko na i-unbox natin yung sapatos. So, ito siya. Ito yung parcel. Unbox na lang natin. At yun nga, habang ina-unbox natin, gusto kong magpasalamat sa inyo kasi syempre dahil sa inyo, kaya tayo nabibigyan ng mga ganitong pagkakataon dahil sa mga nanonood dito sa channel natin. Kaya maraming salamat po sa suporta na binibigay nyo at pagtitiwala dito sa channel. Dahil yun nga, hindi naman nila ako padadala ng ganito kung wala kayo, kung walang nanonood dito at walang sumusuporta syempre. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayun na, cut na. Actually, hindi ko rin alam kung anong colorway ibibigay nila sa akin. Dahil ang hiningi lang nila sa akin ng time na yun is yung sukat daw ng sapatos na ginagamit ko, which is EU41 na US size 8. Kaya hindi ko alam kung ano ang sizing talaga nila sa sapatos nila. O, ito na. Yun. Ito na yung sapatos. Tingnan natin. Ayan. Hanggang na natin siya. Ayan, wala na. O, ito nga pala yung sapatos na to. Ayan, may tag pa. Ang tawag dito sa sapatos na to ay Pioneer. Bagay na bagay ito dahil since ito yung unang sapatos ko sa kanila, ang pangalan pa talaga ng sapatos ay Pioneer. So obviously, pag Pioneer, wala namang kadugtong na number. Ito, yung unang version na ginawa nila ng model ng sapatos na to. Ayan, tingnan natin. Ganda rin, oh. Ang linis lang ng kulay. Parang pag nag-i-edad na, parang gusto na lang talaga ng mga nag-i-edad na tao mga gantong kulay. Sinearch ko to dun sa Shopee store ng Xtep. Nung time na kausap ko sila, zero sold pa po to. Ibig sabihin, new release po itong model ng sapatos talaga na to. Kaya thankful po talaga ako dun sa Xtep at pinagkatiwalaan ako na isa sa unang makapag-review ng sapatos na to. Kaya kung magustuhan nyo man po yung sapatos, please po, sana doon na po kayo bumili doon sa mismong link na ilalagay natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na po natin yung pagbusisi dito sa sapatos na to. Simulan po muna natin sa upper. Ayun. Itong upper material po na to ay gawa sa jacquard upper. Ito po ay mesh. Nakita nyo po may mga butas siya. At yung mga butas po ay located all around sa sapatos. Talagang asahan po natin yung breathability ng sapatos ay nandun. Punta po tayo sa tang. Yung tang ay semi-padded. Lahat naman po talaga ng mga trainer na sapatos, asahan po natin na may mga padding siya or foam for better comfort dahil asahan natin na mas matagal nating itong suot sa training at sa araw-araw. Kaya yan, meron siya. At dito po, meron din pong maliliit na butas sa side na to. Ito naman pong sintas, pag ginawakan nyo, hindi naman po siya ganun ka-stretchable. Napansin ko lang, parang mahaba yung sintas, yung lace niya. Which is okay din naman para sa runner's knot, and then, yun nga, i-double loop na lang po siguro natin kung talagang mahaba yung sintas na to. Ayan, dito sa upper din, makikita natin itong heel counter niya. Yung heel counter niya, pag sinalat nyo po, talagang matigas siya. At pag tinulak natin, matigas din. Na talagang alam mong nakalock yung heel mo at may suporta yung heel mo para iwas sa tapilok at kung mga injury, talagang fully supported yung parte ng paa natin dito sa heel. At ito pong pull tab, ayun, ito po ay reflectorized sa gabi. Ito, gaya nito, reflectorized po sila.
na makakatulong din talaga sa visibility natin habang tumatakbo sa gabi. Tingnan naman natin itong insole na nakalagay. Itong insole, ayan, may nakasulat, Soft Pad Light 2.0. At pag tinignan po natin yung gilid, ayun, makikita natin na meron po talagang suporta itong insole na makakatulong sa better locking yung paa natin sa loob habang nakaano. At dito masabay banda ng arc, meron din po siyang nakaumbok. Ayan. For better arc support. At pag naman po dinin natin yung insole, yun, malambot din po talaga yung insole nito na nakakatulong sa comfort ng sapatos. At dito naman po si toe box, yun, meron din po siyang parang second layer ng support dito sa toe box. At ito, reflectorized din. Para yun niya, manatiling nakaumbok yung toe box para hindi sumasaya doon sa daliri natin. At talaga pong pag tinignan nyo, visual lang, makita nyo po na malaki yung room ng toe box nito. Talaga pong ito ay papasok sa mga wide foot na paa. At dito naman po yun, makita natin yung logo ng X-Step. At ito, nakakatulong din po ito sa structure ng sapatos. Hindi po siya basta design lang or aesthetic lang. Dahil lalong-lalo na po sa mga cornering, yung sharp curve, nakakatulong po talaga yung structure ng sapatos para manatiling naka-intact sa loob at hindi gagalaw yung foot natin sa cornering. Ayun, punta naman po tayo sa midsole. Ang midsole, ito po ay material na gamit nila. Ang tawag nila sa technology ay X-Step Ace. Ayan, pag sinalat natin, makasalat natin, talagang malambot din talaga yung midsole na gamit. At ito pong midsole, makapansin natin, low stock height. Ito po ay 17mm dito sa forefoot and then 22mm. Ibig sabihin po, ang drop po nito or yung pagkakalagay ng paa mo from forefoot galing dun sa may bandang heel ay 5mm drop. Pag po ganun, yung 5mm parang pakiramdam mo para ka na lang nakapaa. Parang nakatapak yung paa mo sa mismong simento. Parang ganun na lang siya. Kung magsano halos pantay yung curve ng paa mo sa loob. At yun naman po, ideal talaga yung gantong klaseng midsole na low stock height sa mga speed training session. Lalong-lalo na dito sa 5K to 10K na distance. Pag kasi na-testing mo na yung mataas na cushion na sapatos at ito, talagang mas ramdam mo yung ground feel ng paa mo na kung bagsano pagdiin mo, alam mo na magpo-propel na agad yung paa mo. Unlike dun sa medyo mas cushion na sapatos. Itong mga ganito, okay na okay talaga to sa mas shorter na distance. Sa mo naman na pag mas manipis, syempre mas ramdam mo yung ground, mas ma-stress sa paan natin. Unlike yung mas makapal na stock height. At ito pong midsole na to ay meron po siya sa loob na nylon glass or nylon plate. Ang pinakaiba naman ng carbon plate, ang carbon plate, syempre yun yung pang race day natin, mas responsive siya, kaso mas matigas din siya. Unlike sa nylon plate, mas forgiving siya sa paan natin. Ayun, makita nyo, meron talaga siyang plate at medyo may tigas din siya. Nakakatulong din yung nylon plate sa stability ng sapatos. At talaga, pag po nylon plate, talagang sila yung pangkaraniwan na nilalagay sa isang daily trainer na sapatos. Punta naman po tayo sa outsole. Ayan. Makita po natin sa outsole na talagang malapad yung base niya. Ibig sabihin, mas stable yung sapatos. Talagang pasok na pasok po kung talagang wide foot yung paa natin. At makita po natin yung rubber outsole yun. Ayan. Ang ganda ng tread pattern niya. Talagang halatang makapit siya. At makita po natin itong design na to. Ito pong design na to is yun niya, tinatry nilang i-replicate yung metatarsal bones natin sa paa. Ang metatarsal bones, yun yung nag-hold ng mga dulong daliri natin. Ayun, parang dito siya sa may side na to. Malapit siya sa arc ng paan natin. At talagang may mga cut po siya kasi sa mga foot natin, sa mga daliri natin sa paa, magkakaiba sila ng pressure na kayang ibigay or yung effort na kayang ibigay. Ang pinakamalakas na daliri natin is syempre yung hinlalaki. Kaya nilagyan nila ng cut, syempre depende na rin sa magsusuot or sa lakas ng mga metatarsal bones. Yun ang dahilan. Para na rin makabawas ng weight doon sa sapatos. Mas less rubber, mas magaan yung sapatos. Sa mga nag-iisip naman kung magkano yung sapatos na to ngayon, ito po ay nagkakaalaga ng around 3,700 SRP. Pero pag po nagamitan na to ng mga voucher and then discount, around 2,500
or 2,700, parang ganun naglalaro. So, dito naman na lang po muna natin tatapusin yung pagbusisi dito sa sapatos na to dahil tetestingin po natin to sa mga speed session natin gaya ng interval, tempo. O yun, maraming po salamat sa lahat na sumama sa pag-unbox. So, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Paki-like niyo po yung video natin, paki-comment dahil yun, nakakatulong talaga yun. At napapansin po yun ng mga nagpapasponsor sa atin. Kaya sana po tulungan nyo rin po ako na para maulit po yung mga ganitong klaseng sponsorship na pinapadala nila. Muli po maraming po salamat sa lahat at God bless po sa lahat.